Magandang araw! Sa araling ito, tatalakayin natin ang pahayagan at editorial, particular ang mga bahagi, uri at layunin nito. Mahalaga ang paksang ito sapagkat dito natin mauunawaan kung paano nagiging daluyan ng impormasyon, opinyon at paninindigan ang media sa lipunan. Ang pahayagan ay hindi lamang tagapagbalita ng pangyayari. Ito rin ay nagsisilbing tinig ng mamamayan at salamin ng kalagayan ng bansa. Pahayagan, kahulugan at maikling kasaysayan. Ang pahayagan ay naglalaman ng balita, information, at iba't ibang kaalaman na mahalaga sa mamamayan. Sa Pilipinas, nagsimula ang kauna-unahang pahayagan kasabay ng pagkakaroon ng imprenta noong 1689 sa pamamagitan ni Thomas Pinpin, ang kauna-unahang Pilipinong manlilimbag. Sa paglipas ng panahon, ginamit ang pahayagan hindi lamang sa pagbabalita kundi bilang kasangkapan sa pagpapahayag ng saloobin, lalo na noong panahon ng himagsikan at kolonyalismo. Noong panahon ng himagsikan, umusbong ang iba't ibang pahayagan na kadalasang palihim na inilalathala upang hindi matunton ang mga sumulat nito. May ilan pang pahayagan na ipinapalabas na inilimbag sa ibang bansa upang mailihis ang mga awtoridad. Ang ilan naman sa mga pahayagang ito ay panandalian lamang ang sirkulasyon. Sa panahong ito, pangunahing layunin ng mga pahayagan ang magpabatid at magmulat ng kamalayan. Gumamit ang mga Pilipinong manunulat ng sagisag panulat o pen name upang ligtas na mailantad ang pang-aabuso ng mga mananakop na Espanyol at ng mga mapang-aping Prayle. Mga pahayagang makabayan. Noong panahon ng pananakop ng Espanya, umusbong ang mga pahayagang naglalayong gisingin ang kamalayang makabayan ng mga Pilipino. Kabilang dito ang mga sumusunod. La Solidaridad. Naglalaman ng mga sanaysay, tulain at artikulong pumupuna sa pang-aabuso ng mga mananakop. Diaryong Tagalog. Gumamit ng parehong wikang Espanyol at Tagalog upang mas maabot ang mas maraming mambabasa. Kalayaan. Noong 1896, inilathala ang kalayaan, ang opisyal na pahayagan ng katipunan na hayagang nanawagan ng paglaya at revolusyon. Diario de Manila. Ang Diario de Manila ay isang pahayagang nakasulat sa wikang Espanyol. Kalaunan, ito ay ipinasara dahil sa pag-imprenta ng mga revolusyonaryong babasahin. Noong 1896, muling inilathala ang pahayagan sa pangalang El Amor Patrio sa ilalim ng patnugot ni Jose Rizal. La Independencia. Isa sa mga pinakamahalagang pahayagan noong panahon ng himagsikan ay ang La Independencia na inilathala mula 1898 hanggang 1900. Pinamunuan ito ni Antonio Luna bilang patnugot at direktor. Ang mga pahayagang inilalathala rito ay tahasang revolusyonaryo at naglalayong pukawin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino sa panahon ng pakikibaka laban sa mga mananakop. Dahil dito, itinuturing ang La Independencia bilang isa sa pinakatanyag at pinakamahalagang pahayagan ng revolusyon, sapagkat marami sa mga artikulo nito ang nagpapahayag ng nasyonalismo at pagmamahal sa bayan. Dumako naman tayo sa mga bahagi ng pahayagan. Upang ganap na maunawaan ang pahayagan, mahalagang malaman ang iba't ibang bahagi nito sapagkat bawat isa ay may natatanging layunin. Simulan natin sa pangmukhang pahina. Ito ang unang pahina ng pahayagan na naglalaman ng pinakamahalagang balita, pangunahing larawan at pamagat ng dyaryo. Layunin nitong agad na makuha ang atensyon ng mambabasa. Balitang pandaigdig. Naglalaman ito ng mga pangyayari at balita mula sa iba't ibang bansa. Layunin nitong ipaalam sa mambabasa ang mga nagaganap sa buong mundo. Balitang pampamayanan. Ito ay tumatalakay sa mga kaganapan sa loob ng komunidad, tulad ng mga programa, proyekto, o isyong lokal na may direktang epekto sa mamamayan. Editorial. Ang editorial ay nagpapahayag ng opinyon,
o paninindigan ng pahayagan tungkol sa isang mahalagang issue. Layunin nitong magbigay linaw at humikayat sa mambabasa na mag-isip o kumilos. Pitak. Ito ay isang regular na column na naglalaman ng personal na pananaw, kuro-kuro, o komentaryo ng isang manunulat tungkol sa iba't ibang paksa. Balitang panlipunan. Naglalaman ito ng mga balitang may kaugnayan sa buhay lipunan tulad ng mga pagtitipon, pagdiriwang, at iba pang gawain ng mga tao sa komunidad. Panlibangan. Ito ay nagbibigay aliw sa mambabasa sa pamamagitan ng comics, palaisipan, palabas, o balitang pang-entertainment. Patalastas. Naglalaman ito ng mga anunsyo tungkol sa produkto, serbisyo, o paalala na may layuning magbigay impormasyon o manghikayat. Obituaryo. Ito ay seksyon na naglalaman ng anunsyo ng pagpanaw ng isang tao kasama ang mahahalagang detalye tungkol sa kanyang buhay at paglilibing. Balitang pampalakasan o pang-esport. Tumatalakay ito sa mga balita at kaganapan sa larangan ng palakasan, local man or international. Sa lahat ng bahagi ng pahayagan, may isang seksyon na hindi lamang nagbibigay impormasyon, kundi naghuhubog ng pananaw ng mambabasa. Ito ang editorial. Editorial, kahulugan at layunin. Ang editorial ay isang uri ng sulatin sa pahayagan na naglalaman ng reaksyon at paninindigan ng editor o ng pamunuan ng pahayagan hinggil sa mga mahalagang issue. Sa editorial, mababasa ang kuro-kuro ng editor o patnugot. Ipinapahayag dito ang kanilang pananaw sa mga pangyayaring may malaking epekto sa bansa at sa mamamayan. Layunin ng editorial na magbigay linaw sa isang usapin, magpahayag ng paninindigan, at hikayatin ang mambabasa na mag-isip at kumilos para sa ikabubuti ng bayan. Mga uri ng editorial. Mayroong 6 na uri ng editorial ayon sa layunin nito. Ito ay ang mga sumusunod. Nagpapabatid. Nilalayon nitong ipaliwanag at bigyang linaw ang isang mahalagang issue upang mas maunawaan ng mambabasa ang balita o pangyayari. Nagpapakahulugan. Binibigyang kahulugan nito ang isang pangyayari o kalagayan sang-ayon sa paninindigan o pananaw ng pahayagan. Namumuna. Nagpapahayag ng puna o mungkahi sa isang issue ng hindi lantaran o marahas na bumabatikos. Nanlilibang. Ito ay nahahawig sa sanaysay na informal. Tumatalakay ito sa anumang panig ng buhay, kaya't madalas na nakawiwili ang paksa at nakapagbabalik ng sentimental na alaala. Nagpapahalaga. Pagbibigay halaga sa mga natatanging araw kung saan tinatalakay nito ang mga pambansang pagdiriwang gaya ng Pasko, Todos los Santos at iba pa. Nanghihikayat. Layunin nitong himukin ang mambabasa na sumang-ayon sa isang isyong pinapanigan o pinaninindigan ng pahayagan. Wika na ginagamit sa editorial. Narito ang mga pahayag o wika na ginagamit sa panghihikayat. Totoo o tama. Tunay. Talaga. Tumpak. Pero o subalit. Kaya natin ito. Siguradong. Ngayon na. Siyempre. Naniniwala akong. Sama na. Tara, kitang-kita. Sa kabuuan, ang pahayagan at editorial ay may mahalagang papel sa lipunan. Ito ay nagsisilbing daluyan ng impormasyon, opinyon, at kamalayan ng mamamayan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga bahagi, uri, at layunin ng pahayagan at editorial, mas nagiging mapanuri at responsable tayong mga mambabasa at mamamayan. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa pahayagan at editorial, mga bahagi, uri at layunin nito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.